Pero sabi ko, kailangan ko talaga lakasan yung loob ko. Pag hindi ko to ginawa, hindi ko ma-reach yung mga dreams ko. Kasi lahat naman ay simula sa maliit. So, huwag kayong matakot. Kung halimbawa, mag-open kayo ng business, ang piliin nyo, yung passion nyo. Pero dahil gusto ko yung gold, kahit mahirap pa yan, ginawa ko yun ng paraan. Kasi gusto ko yun eh. Pero nag-success ako kasi hindi ako natakot. Hindi naman talaga instant talaga yung pagdinegosyo. Kailangan mo talagang may mga ups and downs, pero kailangan mo maging tough. Pag naalala ko, Okay lang, syempre yung hard work. oo naman. Yung hirap ko before, nakalimutan ko na siya. Naalala ko na bigla. Mahirap kaya? Mahirap talaga mag-isa. At least, alam kong mahal ko yung ginagawa. Hello everyone, welcome to Kabayan Tayo Blueprint. Today we'll be having Miss MSET, Madam MSET. Can you introduce yourself po to our viewers? My name is MSET Liam. Ako po ay from Quezon Province. Ako po pinanganak sa Lucena City. Sa Quezon din po kayo nag-study? Oo, sa Quezon din ako nag-aral. Doon ako pinanganak sa Lucena City. Doon ako lumaki. Doon ako nag-aral ng college. Hanggang doon din ako nagtrabaho. Hindi ako napunta sa ibang lugar as in sa Lucena City lang. Ano pong work nyo, if I may ask, sa Pilipinas? Radio reporter. Radio reporter. So kayo po yung naririnig namin sa radyo kapag papasok kami. Yun. Parang DJ, Oo, gano'n. gano'n. Oo, gano'n. Galing. Paano po kayo nagpunta sa Dubai? So, ako ay nagtatrabaho as media reporter dahil nagsusulat din ako sa dyaryo. Tapos, nakita ko na parang gusto kong nga mag-grow. Gusto kong maiba yung buhay ko. Kasi, syempre, nung bata pa tayo, mentality natin, pag nasa abroad, yumayaman, di ba? Ay, ang yaman naman nung kasi nasa abroad yan. Bata pa lang ako, masyado akong maraming pangarap. 28 years old na ako nung mag-decide na ako pumunta ng Dubai. Andito yung sister ko noon, half sister ko siya. Then, sabi niya sa akin, gusto mong pumunta ng Dubai? Sabi ko, sige, pwede akong pumunta ng Dubai. Pero pag nagtrabaho ka dito, hindi ka dito parang bossing. Kasi magbaback to zero ka. Hindi natin alam kung ano magiging trabaho mo dito. Ready naman ako. Sabi ko, hindi, okay lang. Kahit anong maging trabaho ko dyan, okay lang. So, nagpunta ako ng Dubai 2012. And then, naghanap kami ng trabaho. Kasama ko yung kapatid ko. Sa lahat kasi ng ginagawa ko, lagi ako nag-pray. Sabi ko, ikaw na mag-guide sa akin. Then, nag-apply ako online. September 26, meron akong interview. Natanggap ako as admin assistant. 3 days lang. 3 days lang. So, that time, yung offer sa akin na salary, 3,500. Then, yung sister ko sabi niya, okay na yan kasi mahirap makakuha ng ganyang salary. Yeah. Ayun, doon ako nagsimula. Kayong dalawa lang ng sister mo or may iba ka pang mga kapatid sa Dito, Pilipinas? meron ako ditong half sister at saka half brother. Tapos sa Pilipinas? Meron ako mga kapatid doon. Okay. So, ikaw lang po ang nag-abroad sa inyong mga Yes, kapatid. ako lang. So, nag-work ako as admin assistant for 2 years. Tinapos ko yung kontrata ko doon. Hindi kasi ako nakokontento sa isang bagay na alam ko hindi ako mag-grow. Then, 2014, after completion my job, nagsabi ako na, na hindi na ako magre-renew ng kontrata ko. That time, medyo struggle talaga ako doon kasi hindi ako agad pinayagang makaalis. Nagkaroon kami ng mahabang proseso bago ako nakaalis sa company. Habang nagtatrabaho ako, meron akong extra time. Nag-aral ako ng accountancy online, then nakakuha ako ng diploma, then nag-apply ako online ng accounts assistant. Then nakakuha ako ng trabaho sa Sharjah Construction Company. So, yung ipon mo from being radio reporter, Wala yan akong yung... ipon kasi wala akong ipon that time. Dumating ako ng Dubai, wala akong pera. Okay. So, Oo. sponsored by your sister. At least, ang bilis nyo rin nagkakuha ng work. Oo, siguro talagang thanks God that Oo time nga. kasi nakakuha ako within 3 days. Hindi ko na-enjoy yung Dubai, nakapag-work ako agad. Can you tell us the story kung paano po kayo naging admin assistant to a Oo. business owner? After ng kontrata ko, 2014, nag-job ako sa construction company. So, okay naman din yung work ko doon. Minsan, may time na parang naiinip din ako. Sabi ko, parang hanggang ganito na lang ba ako? So, nag-iisip na ako, sabi ko, ano kayang magandang gawin para mabago naman yung routine ko everyday na gigising sa umaga ng 6 o'clock, tapos takbo sa work, then in the evening, uuwi, tapos tutulog, the next day, kailangan mo naman pumunta sa work. And then, at the same time, mahilig kasi ako sa gold. Bata pa kasi ako. Yung nanay ko, lagi ako nilalagyan ng mga alahas. Kumbaga, lagi niya ako mahikaw. Tapos, bata pa lang ako, alam ko na yung value ng gold. Kasi sabi ng lola ko, yung binigay ng nanay mo, ingatan mo yan kasi mahal yan. Then, one day, bumili ako ng necklace. May pangalan ko, MSET. Then, sabi ko, ba't kaya hindi ko i-post? Doon yung nagsimula. Try ko lang kung makakakuha ko ng order. Pero, as in, try ko lang yun. Hindi ko ina-expect. Pinost ko lang siya. Sabi ko, one of my investment after my salary. Then, that time, nagulat ako kasi ang daming nag-order. Saan platform to? Sa Facebook, sa okay. mga friends. So, from there, naisip nyo na mag-business? Or... Yes. Sabi ko, okay pala to. So, nag-post ako. Ngayon, yun naman mga nag-order sa akin. So, mga kilala ko naman sila. Taga dito sila or taga Pinas? Taga Pilipinas. So, yung mga old friends ko. So, ang first order ko siguro umabot
sa peso 100,000 biglaan. So that time, meron naman akong salary, Mm. pero hindi enough para ma-accommodate ko yung mga order nila. Mm. Hindi ko rin naman kasi pwedeng hingan sila agad ng payment kasi Yeah. kailangan ko mag-gain yung Yeah, trust. yeah. Oo nga. So sabi ko, sige, sabi ko, kukunin ko yung order nyo, bigyan nyo lang ako ng down payment, ipagagawa ko siya. Then, pag dumating sa Pilipinas, tsaka nyo ako bayaran ng full. Hanggang sa, ayan, lumaki siya ng lumaki. Alam mo ba na, ang pasok ko sa Sharjah that time is 7 o'clock in the morning. Gigising ako ng 5 o'clock, babiyahe Tapos na dito ako. kayo sa Dubai Oo, nakatira? babiyahe ako pupunta ng Sharjah. Then, ang labas ko, 6 o'clock. From 6 o'clock, tatakbo na ako dito sa Gold Souk. Oo, Bibili ka. inilalakad ko lang yan. Nilalakad ko, iniisa-isa ko dyan supplier, inilalakad ko lang yan. Yung mga orders ko, hinahanap ko yung mga design nila. Nakakauwi ako 12 midnight. Tapos, gigising naman ako ng 5 o'clock kasi may pasok ako. Grabe, Ganon, effort. super sacrifice. Tapos kamusta yung income nyo naman nun? Mas malaki ba yung kinikita nyo sa That business time, or? oo, kasi that time, okay naman yung sahod ko sa company ko. Then, anong ako yung nagbi-business na, nakakakuha naman ako syempre ng mga profit. Pero, hindi pa rin enough kasi mas maganda pa rin yung sahod ko. Sumasahod ako that time, 10,000. Oh, nice. Then, kumikita naman ako sa pag-online ko. Sa isang buwan, kumikita ako siguro mga 3,000 dirhams. Oh, pwede. Oo. Pero ang ano pa rin, mas less pa rin Oo, kesa syempre, mas matimbang pa rin sa akin yung job kasi alam ko, may passive income ako. Sigurado ako doon. Yeah. Pero syempre, may mga struggle kasi nag-work ako. Then, nararamdaman ko, hindi na ako productive sa current job ko kasi nakafocus ako sa online. Then, one day, yung boss ko pinatawag ako. At that time, sa company namin, ako yung pinakamagaling maningil. Then, napansin nila sa akin, siguro lately, kasi lagi akong online, lagi akong nakafocus. Yeah. Kumbaga, sabi niya sa akin, do you have any other business? Nagulat talaga ako doon. Sabi ko, sir, no, I don't have. Sabi niya, because you lost your concentration at work. Pag uwi ko ng bahay, na-realize ko na hindi na yata ako productive. Nahihiya na ako sa company ko kasi sinusweldohan nila ako pero hindi na ako doon nakafocus. Mas nakafocus ako sa online ko. Pero na-realize ko hanggang kailan. Sabi ko, kailangan ko mag-take ng risk. Feeling ko yung salary ko, bribe yun para doon sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Diba? Yeah. Kaya hindi ako makapag-resign kasi ang ganda ng salary ko. Pero meron akong wino-workout na business, hindi ko siya ma-workout kasi meron akong full-time job. Yeah. Sabi ko, kailangan kong mag-decide. Kailangan kong i-face yung fears ko, iwanan yung current job ko para mag-focus ako sa job ko. Okay, what made you decide na ito na yun? Siguro ilang buwan ako nag-iisip. Ang hirap talaga, sobrang hirap kasi maganda yung salary ko eh. Tapos, yung kinikita ko naman sa pag-online, hindi naman ganun kalaki. Tapos, nag-compute ako. Sabi ko, magkano yung bahay ko, magkano yung pagkain ko, magkano yung papaikutin ko sa gold. Kailangan meron man lang akong konting pera. Yeah. Pero dahil naka 4 years ako sa company ko, sabi ko, ay, may makukuha ako dito. Yun ang paikutin ko. Okay, nice. So, at least may gratuity, yes. Pag ako yung nag-resign, may makukuha naman ako sa company ko. So, pwede ko na itong ipangsimula. Nag-decide ako siguro 2018. Nilakasan ko yung loob ko. Bago ako mag-resign, sinet up ko lahat. Inayos ko yung budgeting ko, inayos ko yung bahay ko, lumipat ako sa mas maliit kasi hindi ko alam yung mangyayari. Gumawa na ako ng resignation letter. Pero yung resignation letter na mga 2 weeks pa yung bago ko na-submit. Pag piniprint ko siya, lagi ako natatakot. Natatakot ako na, ready ka na ba? I-give up mo yung salary mo. Yan ang kinakatakot ko. Baka mamaya, nag-resign ka dyan tapos hindi naman pala okay yung papasukin mong business. Pero sabi ko, kailangan ko talaga lakasan yung loob ko. Pag hindi ko to ginawa, hindi ko ma-reach yung mga dreams ko. Kasi marami na talaga akong pangarap. Gusto ko makapag-travel, gusto kong mabili yung mga gusto ko, mahilig ako sa pagkain, kailangan kong gawin yon. October 2018, eksakto yung boss ko, nakita ko medyo maganda ang mood. Nagpunta ako sa kanya, sabi ko, sir, this is my resignation. Nagulat talaga sila. Sabi nila, what? We gave you everything. Kasi that time, ayaw lang ako umalis. Ako talaga yung sa collection department, ako yung nakakakuha ng mga bad debts. Sabi nila, we gave you everything. We gave you good salary. You have your freedom. What you will do? Sabi sa akin ng boss ko. Sabi ko, I will do my own business. Which business? Sabi ko, sir, I'm still starting right now, but I don't know. Tapos sabi niya sa akin, okay, it's all up to you, MSET. 2018, ayan, wala na akong work. Then yung 3 months na tourist visa, nag-work hard talaga ako. Hindi ako natutulog halos kasi pugso ako ng post online. Tapos, ang dami ko in-offer. Sabi ko, kung anong gusto niyo design, sabihin niyo lang sa akin, nahanapin ko. Ay, minsan nagsasend ng yung mga customer, ganitong design, hahalugugin ko yan. Talagang halos nahalugug ko yung buong gold. So, halos taob ko yan. Makita ko lang yung mga order. Siyempre, wala akong palalampasin kahit isang order. Kasi pag pinalampas ko yun, sayang. Kailangan ko tumayo sarili kong paa kasi wala na akong trabaho. As in, ikaw lang yan mag-isa? Ako lang mag-isa. Ako lang. Kumbaga, meron akong konting ipon, pero hindi yun enough para sa isang gold business. Hindi enough yung meron kang 10,000, hindi enough yung kasi gold yung ini-offer mo. Dahil nakakuha ko sa company ko, siguro mga 25,000 dirhams. Yun ang ginamit ko. Bumili ako ng freelance visa. Okay. Nag-freelance Pero visa ako. yung pag-post nyo online ng pagbebenta ng gold, may license po ba yun when you started? Nag-freelance visa ako for 1 year. 2019, bumili na ako ng e-commerce license. Okay. Siguro that time, mga
6,000 Mm. dirhams. May Dati e-commerce kasi na hindi ako. strict pagpo-post, eh, 'no? Ngayon Oo. recently lang parang naging Oo, naging ano nagkaroon siya ng kailangan ng everything e-commerce, oo. online. Before hindi, eh, nauso kasi ngayon yung Mm. mga online selling. So, bumili ako ng e-commerce license at the same time bumili ako ng freelance. 'Pag naalala ko Okey bigla lang, siyempre yung hard work oo mo, naman. 'no? Kinalimutan ko na yon Hmm. yung hirap ko before, nakalimutan ko na siya. Naalala ko lang bigla. Mahirap kaya? Mahirap talaga mag-isa. So what would you say is the most difficult, like pinaka-challenge niyo Oo. pagtayo ng Ayun nga sarili niyong yung ano, business? yung siyempre capital, Hmm. tapos competition. Kasi alam mo naman dito sa Dubai napakadaming mga store, Hmm. 'di ba? Tas yung trust ng tao, siyempre sino ba agad ang magsitiwala sa'yo Yeah, true. kasi 'di ba good yan 'no, 'di Mm. ba? Masasabi ko dumaan talaga ako sa butas ng karayom. Thank you so much. Mm. Nakaka-inspire. Parang Oo pero grabe talaga naman. yung risk na kailangan Oo, niyong kasi i-take. anong oras na ako umuuwi nun, anong oras na ako umuuwi ng bahay ta's naglalakad ako sa Goodsock, sobrang init kaya 'di ba, Mm. lakad-lakad ako diyan, Summer. hinahanap ko yung mga order ng mga tao, as in sobrang hirap. Ano pong advice niyo sa ating mga OFW, mga kabayan na want to tap into the jewelry industry as Okey. business? Okay, kasi ngayon, meron na kaming page. So, talaga nag-o-offer ako sa mga OFW na gustong magnegosyo ng gold na puwede silang mag-message of how to become reseller. Kasi lahat naman nagsisimula sa maliit, eh. So, mag-reseller sila sa'min, so tutulungan namin sila. Katulad ng ginawa ko before, habang nagtatrabaho sila, mga extra time, mag-posting sila, eventually makakakuha sila ng order. Kasi alam ko, gold is the safest investment. Mas mabilis mabenta ang gold. 'Pag kailangan mo ng pera, punta ka lang ng pawn shop, Ah, yeah, that's magiging true. pera na siya. That's true. Grab and post lang sila, then sabi ko nga puwede nilang ipatago sa'min hanggang sa makakuha sila ng maraming customer. Pero siyempre kailangan talaga ang trust. Trust yung pinakamahalaga lalo na sa business 'to. Tapos yun nga sa mga OFW na gustong magsimula, hindi mahirap kasi ang dami ng online ngayon. So hindi na mahirap magbenta Mm. kasi lahat ng tao nakatingin na sa social media. Mm. So hindi na talaga siya challenging katulad ko before na hindi naman masyado yung mga online selling. Ngayon na okey lang naman yung online selling after ng pandemic Paano niyo nabi-build yung trust ng and tao. paano Mm. mag-avoid sa paano Yes. nila malaman kung scammers Yes, and all? exactly. Ano kami, padala ako ng items, babayaran nila ako. Pero more on padala ako ng items. Then yung bayad nila sa'kin konti. Later. So napadala ko na si items, si bayad nila sa'kin konti. At saka yun talaga, kailangan mo mag-risk kasi hindi mo alam kung babayaran ka pa ba ng customer mo. Pero dahil nga super tapang ko talaga, pinapadala ko sa items kahit napakaraming balance. Kasi meron kaming long-term business, eh. Ah, okay. Kumbaga, wag mo munang isipin, baka lokohin ka yan, hindi ako gano'n. Hmm. Kasi ako 'pag nag-trust ako, trust talaga ako. Mm. Pero may mga customer ako na hindi sila trust sa'kin, parang natatakot sila magpadala ng pera. Hanggang sa natututo sila sa'kin na, kailangan pala trust. Halimbawa, may order sa'kin na worth 50,000. Sabi, "Miss Emcel, mapapadala ko sa'yo, 10,000 lang." Sige, sabi ko, "Sige, okey lang, padala ko si items. Salubungan tayo, padala mo na lang yung balance." 'Pag may mga bagong customer, siyempre hindi nila kami kilala. Mm. From Europe, may order sa'min, tapos nagpadala ng payment. Hindi ko agad ipapadala yun. Kahit holiday, kahit Sunday, imbes na ipapahinga namin 'pag sinabi ng staff ko, "Madam, yung payment napadala na." 'Pag tinignan ko sa account namin na pumasok na, dadalhin namin yan sa FedEx and then papakita sa'min si tracking. Then, eventually, they are coming back again. Hanggang sa lumalaki yung market ko kasi refer, dito kayo bumili kasi legit 'to." Legit. Oo, ang bilis ng shipping nila, diyan kayo bumili. Hanggang sa yun, lumaki siya ng lumaki. Paano niyo na-verify na yung customer, totoong customer? Paano ko nabe-verify kung Kasi totoong what if customer? nag-down payment siya ta's biglang pagdating nung item hindi na siya Maraming nangyayari kasi yung napadala ko na sa items, puwedeng hindi niya ako bayaran. mm. Pero dahil sabi ko nga, ang negosyo sugal yan. Hmm. Kung hindi mo yung gagawin, hindi mo naman malalaman kung yung customer na yun is real, 'di ba? Yeah. So, gano'n. Pero pinipili ko din naman. So, meron talaga iba na sasabihin nila 'pag dumating na items, "Ay naku, Miss Emcet, nagkaroon kami ng emergency, puwede bang pa-refund na lang yung pera namin?" So, okey lang yun sa'kin. Tinatanggap ko yun kasi wala naman akong magagawa. Hindi ko naman sila puwedeng pilitin na, "O sige, bayaran mo yan." Hmm. Hindi ko naman sila puwedeng forsahin. Kaya nga sabi ko, challenging talaga ang pagbebenta ng gold kasi talagang maglalabas ka ng pera. Hindi naman talaga instant talaga yung pagnenegosyo. Kailangan mo talagang may mga ups and downs, pero Hmm. kailangan mong maging tough. Sa pagbebenta po, Mm. meron ba kayong courses na kinuha or based on experience lang na? Wala. Actually, hindi naman ako sa pagbebenta. Kasi 'di ba, mass communication ako, at the same time nasa accounts ako. Nag-post lang ako, then nung makita kong may umorder. So for sure, kaya ng OFW yan mag-post. Kasi passion yan, eh. Mm. 'Pag hindi mo kasi passion, hindi ka talaga magsa-success. Mm. O halimbawa, may gusto kang gawin pero wala ka namang
naman sa mood, di mo naman siya hindi ka naman interested, hindi ka talaga mag-go-grow kasi hindi mo yung gusto, eh. Pero 'pag passion mo yung ginagawa mo at you love what you're doing, for sure, inspired ka. Kahit pa 10 hours ka mag-work diyan, pero dahil gusto mo yung ginagawa mo, okey lang, hindi mo mararamdaman yung pagod. So, as in random photos, random basta Yes. active ka lang talaga sa social Sa media. social media, then yun patience kasi siyempre ang daming inquiries, so sagutin niyo lang sila ng sagutin. Then eventually makakakuha kayong order. Paano po kayo online nagpo-post kayo ta's nagde-DM or nagla-live sell po kayo or paano po? Actually hindi ako nagla-live selling before. From past 7 years walang live selling, manual yun, posting lang. Oo, Tapos DM lang. oo, DM lang yun. Then nung nagkaroon ako ng shop, tsaka ko siya inopen yung live selling. Dun kayo nagla-live selling sa mismong shop. Shop. Saan po kayo ngayon, may shop? Sa Satwa. Sabi mag-open ka sa mall. Pero dahil gusto ko yung Satwa kasi andun yung mga Filipino community, mas madali makakuha ng target market doon. Yun lang dahil alam mong may Filipino community or ano pong mga locations ang naisip niyo or paano po Bar kayo? siya. Gusto ko sana sa bar siya kasi wala pa masyadong jewelry shop doon. Then kasi sa Dera napakadaming jewelry shop, asing tabi-tabi doon. So yung Satwa, although marami din talaga mga gold shop doon. Pero dahil nga nag-build ako ng marketing strategy namin, then kailangan talagang different ka, unique ka. So sabi ko, sige dito tayo. Then meron kaming strategy na tinutulungan namin yung mga walk-in doon. Mag-reseller ka na, ganito ang gawin mo, tutuan ka namin. Tapos may mga pumupunta doon. So ko sige mag-live selling ka, 'di ba? After mo mag-work, punta ka dito, 'di ba? May Facebook ka. O mag-live selling ka, itapat mo sa mga jewelry. O sige, sinong gustong bibili? O pag may nag-comment sa'yo, sige itatabi namin sa items. Which is yun ang ginagawa namin ngayon. So yung iba na-inspired. Sabi, okay naman pala, hindi naman kami gagastos eh. Nakabenta sila. O sige, may na yan. Itatabi yun. Nakatago yung items namin. Hindi naman namin person, magbayad ka agad. Hindi. O sige, itatabi namin. O hanggang kailan mo ito kukunin? O sige, sabi, sige, hintayin ko lang yung bayad ng customer. Pag nagbayad na si customer sa kanya, kukunin na yung items namin. Pero free ang live sa amin. O, walang bayad yon. Meron kang time doon. O, di ba? Okay, so parang siya yung bumili pero iba lang Yes. yung Pero itinago magbabayad. namin si items. Okay, got it. Yan. When did you feel na it's time to open a store? Kasi 'di ba online lang kayo? Sobrang hirap kasi dito kasi sa Dubai, ang hirap pumasok ng payment. Kasi ang mga customers namin is from Australia, America, Canada, Japan. Yun ang mga clients ko ngayon. Hindi ako masyado nag-focus sa local. So ngayon, may mga payments kasi kami pumapasok. So dahil ako'y wala pang shop, so personal ko yung pumapasok sa personal account ko. Huge yung mga amount. So questionable yun sa bank. Kailangan mo ng proof bakit ganyan kalalaki yung pumapasok na Yeah. payment. May nag-advise sa amin, so I think you better open a shop. Hindi din biro mag-open ng shop kasi napakadaming perang naubos. Although, okay na ako sa online eh. Kasi wala akong mabayarang shop, wala akong staff, 'di ba? Wala akong rent, wala akong bill doon, mga utility, yung mga miscellaneous, wala. As in, okay na okay ako sa online. Kasi ang binabayaran ko lang sa online is yung license lang. Yeah, tsaka visa niyo. At saka yung visa ko. Yeah. Pero dahil nga naging okay yung business namin, talagang nag-grow siya, so yung payment talaga questionable na. So sabi ko kailangan ko mag-open na siya para at least kung may mga payment na malalaki, hindi kami mako-question ng bank. So nag-open ako ng shop, nakatulong din naman siya. Mas makakagain kami ng maraming tao abroad kasi alam nila may physical store. Could you outline a simple financial strategy for OFWs dreaming of starting their own business either here or back home? 'Di ba, sabi niyo, salary. Tapos you took a risk para mag-online. Tapos from online, ano pong financial strategy niyo para magkaroon ng store? Nung mag-open ako ng shop, we spend like 200,000. Alam ko na kung ano yung mga expenses pag nag-open ng shop. So sabi ko, kailangan ko na itong ikurot sa pinapaikot ko ngayon. Parang do or die. Kung hindi siya mag-workout, sige, bahala na. We have store ngayon, so sinusupport ko si online ko sa store. Although medyo talagang mahirap kasi kita ko naman na mas okay yung online shop ko. Pero dahil andyan na si store, parang baby ko na yan, kailangan alagaan namin yan. Sabi ko, pag hindi ito nag-workout, bye-bye si 200,000. Pero sabi ko, kasama yun sa business eh. Hindi naman pwede lagi akong kabig. Yeah. So, alam ko kasama sa business yun. Ano nga eh, kumbaga talagang tapang lang talaga. Kailangan mo Tsaka talaga stand up. matapang. Pero kung weak ka, matatalo ka. Baka mamuti yung buhok mo. If I may ask, yung gold nyo, nabibili nyo rin siya locally or international? Locally. Meron kasi dito, di ba, yung gold souk. So, marami dyan mga wholesaler. So, dyan kami nagdedirekta sa gold souk. Pero, dahil gusto ko nga
mag-level up, papunta kami ng Turkey sa April 17, maghahanap kami ng direct supplier. Okey. Kung mura namin makukuha Mura sa din. ibang bansa like sa Turkey, puwede akong makipagsabayan sa price dito sa Dubai so I can get local market. Yung values as a Filipino, paano mo siya nagagamit sa business mo ngayon? Patient at saka honesty at saka transparency at saka never cheat pagdating sa gold. Madali mo i-twist puwede kang magsinungaling, puwedeng, "Uy, ganito yung bili ko sa gold, mahal." Pero hindi. Ako kasi nilalagay ko yung sarili ko sa kanila nung nagsisimula pa lang. Kahit ako yung mahirapan, kahit ako yung mag-adjust, ginagawa ko. Yung pagiging honest mo. Kasi mararamdaman ng ano yan, ng tao kung hindi ka honest. Yung business mo gold. Super careful ako talaga sa bawat details kasi ayoko masisilipan nila ako ng konting hole. Kasi mawawalan sila ng trust. So, thanks God, wala akong nawalang reseller. In what ways, does your business support our kabayans here? Through resellers, ayun, nakakatulong yun, naman yeah, ako yeah, sa kanila kasi somehow nagkaroon sila ng way para to earn extra money. Halimbawa, meron silang mga reserve item, hindi ko naman sila pino-force na, "Oh, you pay na para makuha mo yung items." Hindi naman. As in, nakasuporta ako sa mga OFW kasi lagi ko nilalagay yung sarili ko sa kanila. Nagdinegosyo ako ng masaya ako kasi wala akong naagrabyado. As in, super transparent ako sa mga customer ko. 'Pag sa akin sila nakipag-deal, mabilis ang transaction. 'Pag nagpadala kayo ng payment sa'kin, on the spot, ipapadala ko si items niyo. 'Yun ang pinakamahalaga kasi ayokong mawawala yung trust ng tao. 'Yan ang pinakapuhunan mo, trust. Yeah, of course. Lalo na sa gold industry. Puro Filipino lang ba ang ano mo? Puro Pilipina. Wala akong ibang lahing customer. Marami na ako napa-resign sa work. Oh, Yes, marami na napa-resign. Naggo-gold na sila ngayon. Sa Australia, meron ako dun na customer na nag-open na rin ng shop. ay nice. So, dito nila kinukuha yung gold nila? Sa amin. Ay, galing. Pero may trust issue yon. Pero nakuha namin yung trust. Pero sabi lang, "Wag niyo kaming iwan, Miss M." Sabi ko, "Hindi ko kayo iwan." Super happy ako nagnegosyo kasi alam ko may mga natutulungan ako. Hindi lang para sa sarili ko, para rin sa iba. Lahat ng customer ko may malasakit, especially mga resellers ko, may malasakit ako sa kanila. Again, you said nga kanina, you're offering reselling Oo, resellers, tapos you help them slowly, step by step, reach their goal. Like what you said Yes. earlier na meron ka ng mga napa-design and all. So, it's very inspiring to know Yes, na so ano ang latest trends that an OFW should look out for in the UAE market sa Middle East? Kasi napansin ko kasi sa mga Pilipino, 'pag may mga nakita silang mga bago, alam mo na yung mga fashion, ayan. Personally, handpick ko yung mga items na inilalagay ko sa shop ko. Ako talaga namimili sa supplier, hindi ko inuutusan yung mga staff ko. Kasi alam ko kung ano yung papatok sa kabayan. Yung mga bago ngayon, yung mga suot-suot ng mga artista, hanapin mo yan. So, kailangan mo ring i-market sa kanila. Pag nakita nila yan, bibili talaga sila. As in, mahilig kayong manood ng mga celebrities, ganyan? Yeah, hindi. So, Tumitingin ako sa mga website, yung ano mga trending jewelries. And then, pag nakita ko siya sa market, yun ang sineselect ko. And then, pag naselect ko siya, syempre, nakita ng mga customer, nasa iyo pala yan, bibili sila. Kasi nakita nila suot ng mga celebrities. Ay, nakita ko to kay Heart. Oo, yes. Nakita ko, kahit ako, pag nakakita ko ng halimbawa, jewelry sa suot ng celebrity, bumibili ako for myself. Sobrang okay ng target market ng Filipinos kasi syempre kilala mo na rin. And then, syempre, ino-educate ko yung mga OFW na, imbis na bumili kayo ng mga gadget, ng mga mamahaling shoes, bags, bakit di nyo ibili ng gold? Kasi gold is safest investment talaga. It will change your life. Kasi pagdating ng panahon, yung gold ang kakampi nyo. At least, kung wala kayong pera sa bank, meron kayong gold. O, alam mo, nagkaroon kayo ng emergency, meron kayong gold, ay di isang layo. O, ayan, di ba, may pera ka agad. Yung gold, itabi mo yan, tumataas ang value yan every year. Pag gusto mo siyang isang lam, ang bilis niyan. Pera talaga yan. Kaya ini-encourage ko ang lahat, kung gusto nilang mag-ipon, gold ang ipunin nila. The gold will save them in the future. Ang Pilipino, nalaman nila yung value ng gold after pandemic. Kasi noong ng pandemic, halos gipit, di ba? Ay di, ano yung pinang-survive nila? Yung mga gold nila, sinangla nila, nakatulong. What is your goal? Like, anong nai-envision mo sa business nyo ngayon? Actually, meron kaming project ngayon na hindi ko muna siya disclose kasi baka ma-preempt. So, meron kaming mga goal and then by next year, open new shop. Ayun, then more clients to come abroad. So, at least makakatulong pa kami sa iba. Dito na po gusto nyo mag-settle sa Dubai. Dito po tayo Yes. ang main hub nyo. Main hub talaga dito sa Dubai, oo. Kasi lahat
naman dito talaga nanggagaling sa Dubai yung mga Mm. gold, kahit mga gold galing sa Saudi, dito talaga ang hub, dito talaga ang kuhaan. Paano mo in-apply ang savings sa life mo? Nag-start ako mag-save is nung nagtatrabaho ako as employee. Ano nga ako, may self-discipline nga ako, eh. Pagdating sa expenses, ang binibili ko yung kailangan ko lang. Hindi ko bibili yung hindi ko kailangan. Then, nung dumating ako ng UAE, nung nagtatrabaho ako, nag-start ako ng 3,500 yung salary ko. 1,500 nakatago yun sa akin, hindi ko yung ginagalaw. Ang pinapaikot ko lang, or I mean yung ginagastos ko, yung 2,000. Yung 1,500, dyan lang yan. Hindi ko yan gagalawin. Monthly, ano yon, consistent ako doon. Tapos hanggang sa kakaipon ako, din nakita ko, pwede na ako mag-start ng business ko. Kasi meron na akong nasimulan eh. Mahalaga kasi ang savings. Kasi kung wala kang savings, hindi ka talaga makakagalaw. Halimbawa din, may mangyari sa'yo, wala kang ipon. Walang ibang tutulong sa, especially nandito tayo sa abroad. So, kailangan mo talagang mag-ipon. Hindi ko naman sinasabi mag-ipon kayo malaki. Halimbawa, mag-ipon ka ng 500 dirhams in a month sa account mo. Di ba in 1 year, malaki na yon. Yes. So, kailangan lang talaga yung self-discipline. Pag hindi mo naman kailangan, wag mong bibilin. Wag mong isipin na, okay lang, may salary ako. Yung company, darating panahon na iiwanan na tayo. Ang susupport sa atin, yung ipon natin. Kailangan natin ng ipon. Wala nga ipon eh, pero nakagagamit pa ng credit card. Ako pala. Di ba? Wala na kang ipon, credit card pa ng That's credit true. cards. Hindi ka talaga makakaahon kung hindi mo iniwasan yung pagiging maluho. At hindi ako bumibili ng alam ko hindi ko rin kaya bilhin. Tapos maapektuhan yung savings ko dahil nandun sa bagay na hindi ko yung gagawin. Self-discipline. And then, okay, pag okay ka na, nakapag-business ka na, hindi okay, travel. Yeah. Bilhin mo yung mga mamahaling bag. Help your family. Yun ang pinakamahalaga. Ano ang advice mo sa mga OFWs that are aspiring to open their own businesses? So, huwag kayong matakot. Kung halimbawa, mag-open kayo ng business, ang piliin nyo, yung passion nyo. Huwag kayong magbibusiness dahil trending yun ang gawin natin. Wag yun. Kailangan, ang gagawin mong business is yung alam mong, itututukan mo, yung you love to do it. Kung ano yung passion mo, kung alam mo yung doon ka masaya, yun ang gawin mong negosyo. Yun lang pinaka the best. Kasi based on my experience, marami akong gusto nung gawing business. Pero dahil gusto ko yung gold, kahit mahirap pa yan, ginawa ko yun ng paraan. Kasi gusto ko yun eh. Pero nag-success ako kasi hindi ako natakot. Ginawa ko yung lahat ng kaya ko kahit pa mainitan ako dyan, kahit pa ako ay gabihin dyan, diba? At least, alam kong mahal ko yung ginagawa ko. Thank you po. Thank you for your time. Thank you for welcoming us to your home. Yeah. If you want to plug your social media, sa mga viewers natin, like and follow, share, and yeah, please. Kung gusto niyo pong magnegosyo ng gold, ayan, kontakin niyo lang po yung MSET Jewels UAE. Nandun po kami, i-assess po namin kayo. Huwag po kayong matatakot. Tutulungan namin kayo makapagsimula, i-educate po namin kayo paano mag-start, paano magbenta, paano yung pricing. We will support you. And sa lahat po ng mga gustong pumasyal sa aming shop, kami po ay naka-base sa Satwa. From roundabout, first bus stop, take right. Makikita niyo po yung MSET Jewelries UAE. And thank you so much. Thank you po. Gift. Meron po kaming gift for you. What we think we become. Ay, ang galing Kunin ko na po yung nasa laman para ma-explain ko kung bakit. So, alkansya po siya based on our saving question. 35,000. Yes, so 35,000 dirhams kasi based on survey. Survey says na this is equivalent to 500,000 pesos. Sabi po nila is this is a decent amount to start a job, a business, a Yes. business in the Philippines. And kahit dito actually, do you agree po ba? 35,000, tama? Oo naman, of Ayun. course. Kahit nga sa gold, pwede na ito mag-start. Ay, okay. Yun Yes. pala, guys. Pwede ka na mag-start sa 35,000. So, ito po. Thank you Wait, po. thank you so much. Ayan. If you enjoyed this episode, please give us a thumbs up and don't forget to subscribe and hit the notification bell to stay updated with more inspired content featuring OFW business success story. Keep chasing your dreams and turn your entrepreneurial visions into reality. Remember, what we think, we become. See you next time.